kaya pala sa community na maging solar powered. So bakit hindi ito pag-isipan ng ating pamahalaan? Etong Tansa Pabahay ay isa sa mga in-city relocation ng Navotas. Ang mga residente dito ay yung mga biktima ng kalamidad. Biktima ng bagyo noong 2011, may biktima ng bagyo din noong 2012. Bagyong Piding, Bagyong Habagat, fire victims. Yung renewable energy, yung project natin sa Soto with Seed ay pagpo-promote siya, pagpapakita na tinatanggihan o inaayawan natin yung dirty energy. Might as well, ipopromote natin kung ano yung dapat na enerhiya na dapat ay ginagamit. Magandang bagay ito kasi dito sa Pabahay kasi marami yung walang kuryente. Kasi nga syempre sa hirap ng buhay, isa sa grounds para mawalan ka ng pabahay ay yung kung wala kang kuryente. Ang main namin, mapababa yung konsumo namin doon sa usapin nung bayarin sa kuryente. Malaking bagay na naging bahagi kami ng proyekto kasi bago sa amin sa Soto kasi mas ang focus talaga namin usapin lang ng housing, paano ipaglaban ng housing, paano ipaglaban yung mga karapatan ng mga manggagawa, kababaihan, kabataan. Pero ngayon may isang portion na pumasok at tingin namin ay maganda kasi paano namin maikampanya yung paggamit ng mura at malinis at galing sa kalikasan na enerhiya, ito yung solar na binabanggit. Pagpapalit ng klima ng mundo, malaki ng epekto. At ang number 1 tinatamaan yan, itong urban poor. Kaya part ng aming advocacy, yung renewable energy, whether it's a solar, it's a wind, it's a water. Ito yung alternatiba natin, pwedeng pagkunan ng enerhiya, mura na at sigurado pa tayong malinis dahil sa ganitong arangke. Nung present natin yung project sa LGU, mula sa barangay captain, mula sa city mayor, sa city council, nga ang mga lolo. Kasi parang Soto, urban poor, nagpo-promote ng solar. So, medyo, yung nakakataas ng kilay sa umpisa. Pero makikita mo yung sa dulo ng proseso ng advocacy, nanalo tayo Ang malaking challenge din dito, yung kaugnay doon sa local government, nakala namin mabilis magtayo ng ganyan. Pero bumagahe o nagkaroon ng mga problema usapin ng mga dokumento. Kaya hanggang ngayon, inaayos pa rin namin para lang maging mabilis yung ugnayan ng barangay at lokal at maikampanya sa kanila na kesa naman magtayo tayo ng LNG o anong proyekto dyan, ito yung alternatiba natin, pwedeng pagkunan ng enerhiya, mura na at sigurado pa tayong malinis dahil sa ganitong Maganda nga kung ang bawat relocation ay ini-include ang pagkakaroon ng renewable energy ang gagamitin sa pagdedesenyo o i-include yung renewable energy sa pagdedesenyo ng isang pabahay. Napakaganda. Ang project na ito ay sana maging modelo at sana maging inspirasyon ng barangay, ng LGU na kaya pala sa Tansa Pabahay, sa relocation ng Tansa Pabahay. Mula sa amin, SM Soto, sana i-adapt ito ng ating gobyerno. Kung kaya ng isang NGO, kung kaya ng isang people's organization, mas kakayanin ng LGU, mas kakayanin ng ating gobyerno dahil nasa kanila yung resources. Ako si Ana Lampito, isa akong area leader and community organizer dito sa Tansa Navotas sa Pabahay, particular sa Pabahay. Ako si Sammy Arrogante, kasalukuyang community organizer ng Navotas. Ako si Mary Ann Chu. Ako ay current finance officer of the organization.